ah, hindi malinis ang mga stall sa gilid ng kalsada. Sabihin mo lang kay Uncle Lee kung anong gusto mong kainin sa susunod. Natagpuan na ni Lian ang babae mula sa gabing iyon. Siya ang anak ng babae ng pamilya Leng, ang tagapangalaga ng lungsod. Pumunta ka sa bahay ni Leng. Basura kayong dalawa! Gusto niyo pang baluhin ang bahay na to? Hindi na kayo membro ng aming pamilya Leng! Hindi ako taga-Ling family. Pero si Lola, Ling pa rin. Kayo, hindi ba kayo natatakot? Nabawi ko sila ng kumpanya. Nung nasakit ka, kinuha na iyong mahal na anak ang kumpanya. At lahat ng asas ilalim ng inyong pangalan, inilipat lahat sa akin. Ikaw, kayong dalawa. Naglakas loob ang saktan si Mama. Lola, ano nangyari sa'yo? Lola, dadalhin kita sa ospital. Bilisan niyo. Lumabas kayo! Salamat. May sasabihin ako sa'yo. Ang gusto kong sabihin sa'yo, natatakot ako na baka wala na akong pagkakataon sa hinaharap. 4 na taon nang nakalipas. Ang batang ipinanganak mo, baka hindi pa patay. Miss Leng, naligtas ka ng lalaki sa Zuha Hotel 5 taon nang nakaraan. Yung lalaking yon, ito ang aming Liye. Zuha Hotel? Hindi ba yun ang hotel kung saan ipinanganak si Limusi 5 taon na nakalipas? Pagkaraan ng mahabang panahon, ang taong tumulong kay Limusi ay ang pinakamayang tao pala sa lungsod. Bakit mo iniwan ang anak ko? Kung hindi dahil sa anak na nangangailangan ng ina, hindi ako hahanap ng irresponsableng ina. Babawi ako sa iyo ngayon, pero kailangan mong tratuhin ng mabuti ang anak ko. Kung hindi, mananagot ka. Hindi. Ako talagang inanaalang ng pinakamayamang tao. Tapos hihintayin ko na lang pagkasilang tadhana. Huwag po kayo mag-alala. Anak din yan ang anak ko. Oo. Ang Rusya namin at talagang mahal sa mga bata. Hello? Anong problema? Miss Lynn, ano sa palagay mo? Gusto kong pumasok sa trabaho sa lalang mandaling panahon. Pero mahiling ako. Maaari mo ba akong bigyan ng advance sa aking sahod? Kailangan ko lang. Ay, Miss Lynn, nangako ka sa akin na bibigyan kita ng malaking pabor. Huwag kang mag-alala. Ililipat kong pera sa'yo ngayon. 4 na taon nang nakalipas. Ang batang ipinanganak mo, baka hindi pa patay. Leslie, nandito na ang anak mong lalaki. Wag! Hello, Miss Lynn. Hello, miss. Dito po kayo. Ang iyong mission ay hikayatin si Lisuso na pumasok sa kindergarten. Nabuhay kayong ama bilang pinakamayamang tao. Ang benepisyo ng batang ito ay may autism. Hindi kailanman makipag-usap sa mga tao. Isang kakaibang ugali. Kailangan mong mag-ingat. Ang iyang master ay nagsasanay sa pagpipinta sa pag-aaral sa 2 palapag.
Ma'am Lynn, mauna na po kayo. Ipaghahanda ko kayo ng tsaa. Ikaw talaga ay isang baliw na lampang-lampa. Hindi ka nagsasalita, hindi ka rin nagdodrawing. Talaga bang gusto mong ikamatay ko ito sa galit? Babalaan kita. Kapag hindi ka sumunod sa sinasabi ko, hindi na kita gagawing anak ko. Anak ng puta, papatayin kita. Anong ginagawa mo rito? Lynn Moxie, lakas loob mong saktan ako? Oo, ikaw nga. Ito'y ganti kay Lola. Para yan sa'yo. Walang galang na apo. Miss Leng, ano? Paano nakapasok ang basuram yan? Miss Leng, siya po ang pribadong guro mula sa Huabei Kindergarten para turuan ng batang amo. Anong klaseng guro yan? Paalisin! Mr. Shi ang nag-aproba. Ako ang nanay ni Swiswi. Ako ang pipili ng guro ng anak ko. Ma'am Lynn, baka mas mainam kung umuwi na po kayo ngayon. Kararating ko lang, di ako pwedeng umuwi. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Anong silbi ng pananatili para magmakahawa sa isang assistant? Lumuhod ka at hulingi ng tawad. Bakit ako luluhod? Dahil ako ang magiging may bahay ng pamilyang ito. Dito, ako ang masusunod. Ma'am, huwag po muna kayong umalis. Walang hiya. Bitawan mo ang aking anak. Listen, dakpin mo siya. Listen, ayaw mo na bang magtrabaho? Ling Roxuan, ano ba ang binabalak mong gawin? Ano ba? Kung gusto mong turuan anak ko, lumuhod ka ng 100 beses. Tigilan nyo yan! Tigilan nyo yan! Nag-aaral si Sui Sui dito, kaya't bakit kayo nanggugulo? Lie, hindi ko maintindihan kung bakit nagkagulo-gulo sa Huabei Kindergarten. Paanong nangyari ito? Nakahanap sila ng baliw na guro. Sa pagkakaalam ko, may sakit siya sa pag-iisip. Hindi siya pwedeng maging guro ni Sui Sui. Lie, nagpunta ako doon para maglibang, hindi para magpagamot. Doon, nag-aral ako ng masinsinan ng psikolohiya ng bata. Baliw ka talaga. Tama na. Sui Sui, kung hindi mo talaga gusto ang guro na ito, papaalisin siya ng iyong papa. Lie, kung di ka panatag, pwedeng umupo sa 2 klase bago magdesisyon. Saka ka na magpasya kung paalisin ako. Hindi na kailangang umupo pa. Umalis ka na. Lie, sa tingin ko sa pamilya ninyo, hindi lang si Swiswi ang kailangang matuto, kundi kayong mga matatanda ay dapat ding matuto. Anong ibig mong sabihin din, Moxie? Kailangang ayusin ang tradisyon ng pamilya ninyo. Listen, isama mo si Miss Leng sa baba. Wag, Lie. Ayoko na. Sige, magsimula na tayo, Teacher Lin. Swiswi, bilang binata, matuto kang protektahan ang sarili mo, okay? Sandali, pamilyar ang babaeng ito. Parang nakita ko na siya dati. Hindi ko akalain na si Lie, na puro pera lang ang alam, ay pinapahalagahan pala ang edukasyon ng anak niya. Ehem, ang tagal na. Patingin nga kung anong iginuhit mo. Sige. Binayaran kita para magturo, kaya tingnan natin ang resulta, ha? Lie, hindi pa tapos ang painting na ito, kaya hindi ko pa maipapakita sa'yo. Gaano katagal pa bago matapos ng ganap ang lahat ng ito? Hoy, bata ka. Isang araw pa lang ng klase. Mas mahalaga na ang guro mo kaysa sa akin. Lie, maaari na ba akong magpatuloy sa pagtuturo ngayon? Ipakita mo ang iginuhit mo at mananatili ka. Hindi pwede. Kapag tuluyan mo nang pinayagan akong manatili dito, saka ko lang ito maipapakita sa'yo. Lin Moxie, ano ang iyong lihim na motibo sa pagpasok ng palihim sa pamilya Lee? Gusto kong malaman, buhay pa ba anak ko 4 na taon nakalipas? Oo, patay na. Di ba't makita mo na ang sertipiko?
Sirtipiko lang yan ng kamatayan. Madali lang makuha. Wala lang ibig sabihin. Daming doktor at nurse doon. Ikaw na mag-imbestiga kung di ka maniniwala. Sige, mag-iimbestiga ako. Lin Moxie, binabalaan na kita. Ang kasintahan ko ay si Lie. Talaga bang nopyo mo si Lie? Ang iyong kasintahan? Oo, nobyo ko si Lie. 4 na taong kulang na ang anak namin. Paano magiging kasinungalingan to? Huwag kang umasa na may pakinabang na makukuha sa akin para lang tratuhin ka ni Lie ng kakaiba. Nagtuturo ako, wala kang kinalaman. Lie, nakabalik na ako. Kaya, hindi na talaga kailangan ni Swiswi ng isang pribadong guro. Lie, may naiisip akong plano. Gusto kong magdaos ng salusalo para sa mga bata para sa ating anak. Kapag nagkaroon na ng mga kaibigan si Swiswi, maaaring pumayag na siyang pumasok sa kindergarten. Sige, ayusin mo na. Hoy, ikaw ang ina ng anak ko. Hindi ako. Hindi ko kayang akuin ang responsibilidad na yon, kaya't wala kang karapatan. Na babae, dapat mong kilalanin ang iyong sarili at magkaroon ng paggalang sa iyong pagkatao. Ikaw ay dapat magpakumbaba at iwasan ang pagiging mapagkunwari at isaalang-alang ang damdamin ng iba sa lahat ng oras. Listen, bakit wala si Lie at ang batang amo? Si Ginoong Lee at ang batang amo ay nasa labas, nakatitig sa tarangkahan. Mukhang may malalim silang iniisip at hindi mapakali ang kanilang mga damdamin na nagpapakita ng kanilang pagiging balisa. Fude! Si Sisi. Sisi, gusto mo bang sumama sa guro mo sa eskwelahan para mag-aral? Lin Moxie, nag-ayos na ako ng salusalo ng mga bata. Pag may kaibigan na si Swiswi, natural na siyang papasok sa eskwela. Luoruak Swan, hindi pa angkop si Swiswi makipagkaibigan. Unti-unti lang, di pwedeng madalian. Ako ang ina ng bata. Ako ang masusunod sa pag-aayos. Hindi ikaw ang guro na makikialam dito. Kung talagang para sa kapakanan ng bata ang iniisip mo, dapat hingin mo muna ang opinyon ni Swisui. Anong problema, Swisui? May gusto kang sabihin? Paaralan? Balak mong mag-aral? Lin Moxie, anak ko yan, bakit mo siya niyayakap? Itawan mo siya! Umalis ka sa harapan ko ngayon din! Lumayas ka! Swisui, patawarin mo ako. Ikaw pala. Lam? Ne. Tuloy po kayo. Maaari po kayong umupo ngayon. Pasensya na, naistorbo ba kita sa trabaho mo? Pwede bumisita si Lin sa akin. Pumunta ako rito para pag-usapan ng salu-salo ng mga bata at nag-aalala ako na baka hindi sanay si Swiswi sa maraming tao. Dati, iniisip ko na ang pagiging autistic ay dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng ina. Nang matagpuan niya ang kanyang ina, sa halip na bumuti, ay lalo lang siyang lumala. Pero ngayon na may guro na siya, nakikita ko na ang pag-asa. Dapat matiyaga ang magulang kapag may sakit ang anak. Guro, kung di ka panatag na dumalo si Swisui sa salu-salo ng mga bata, bakit di ka na lang din sumama? Kung kasama ka niya, naniniwala akong mas madaling tatanggapin ni Swisui ang ibang bata. Pero, Hahanda ni Lee ang gown mo. salu-salo ng bata, di kailangan ng gown, di ba? Ang mga bata na inanyayahan ko, ang kanilang mga magulang ay siguradong mayaman o may matataas na posisyon, kaya hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na mukhang hindi ka panipaniwala. Guro Lin, hindi ko sinasabing hindi ka kapanipaniwala. Guro Lin, nagkakilala na ba tayo dati? Dito sa mundo? Kung saan ka man naroroon? Nagtagpo na ba ang landas natin noon?
Dahil may nobya ka na, nararapat lamang na maging maingat ka sa iyong mga salita at kilos para sa kapakanan din ng bata. Nobya? Sui-sui, anak kita. Kung hindi ka makikinig sa akin, pipisilin kita hanggang mamatay. Kasing dali lang ng pagpisil sa isang langgam. Tabi! Sui! Lord Roxuan, ipapasok ko si Sui-sui. Lin Moxie, ngayong gabi, ang aking anak at ako ang mga pangunahing bida. Kaya, umalis ka at magpahinga sa isang lugar na mas komportable para sa iyo. Lin Moxie, ang damit mo, pinulot mo lang yata sa basura, ano? Pero tama, ang mga taong tulad mo ay nababagay lang sa basurang damit. Umalis ka! Ano po ang ginagawa ninyo dyan? Ano po ba talagang nangyayari dito? Mr. Lin, hindi ko inimbita si Lin Moxie. Pumunta lang siya rito at nag-iskandalo sa labas. Hindi tama. Ako ang nag-imbita kay Teacher Lin sa salo-salo. May problema ka ba doon? Wala po! Si Teacher Lin, mukhang hindi yata siya masyadong komportable o mahilig sa ganitong uri ng mga okasyon. Tama ba? Bakit di mo asikasuhin bisita mo, Mr. Lee? Hindi ko rin gusto ang mga ganitong okasyon, pero para sa anak ko, wala akong magagawa. Etong jacket, ibabalik ko sa'yo kapag nalabhan ko na. Huwag kang mag-alala, halika at umupo na tayo. Tungkol sa nabanggit ni Teacher Lin dati, tungkol doon sa kanyang kasintahan, hindi ko kasi lubos na naunawaan, kaya gusto ko lang sanang linawin ang lahat ng ito. Personal na bagay ni Mr. Lee yan. Wala akong alam. Mas alam mo kaysa sa akin, Teacher Lin. Ay, mag-ingat po kayo. Naku, sige na, bilisan nyo. Teka, mag-ingat ka. Hello, teka lang. Diyos ko! Moxie! Nababaliw ka na ba? Magulang yan ng babaeng estudyante. Anong gusto mong gawin? Pitit! Bumalik lang ang nanay mo para sa pera ng tatay mo. Hindi ka talaga niya gusto. Tama! Isa kang batang inabandona ng nanay mo. Nararamdaman ko na parang masusuka ako. Ang tagal na nating hindi nagkita. Matagal na siyang hindi umuuwi para matulog sa bahay. Ito ang aking mga magkaibang laki ng tenga. Miss Leng, sinaktan ng anak mo ang anak ko. Tingnan mo, paano natin aayusin to? Mamatay ka na, katulan ka sana. Tigil! Lin Moxie, ikaw na naman! Huwag kang makialam sa pagdidisiplina ko sa aking anak. Huwag kang manghimasok. Lurusyan, di mo pa alam ang nangyari. Sinaktan mo bata ng walang pinipili. Di ba sobra kang padalos-dalos? Sa batang yan dapat turuan ng leksyon. Sino nakakitang nanakit si Lee Sui-sui? Ang nakita ko, binubuli siya ng 2 bata. Gusto mong malaman? Simple lang, CCTV. Ilabas mo, di ba lalabas ang totoo? Sui-sui.
Siya ang aking anak na babae. Lin Moxie, wala ka nang magagawa. Umalis ka na. Luro siyang anak mo ba talaga si Swiswi? Ina ako ni Lee Swiswi. Bakit may balat si Swiswi? Anong balat? Ang isinilang kong anak 4 na taon na ang nakalipas ay may ganong balat. Dahil may balat, ibig sabihin ba anak mo na sila? Kaya, ipakita mo. Master Lee, Lady, sinasadya ng anak ko. Palampasin niyo kami. Listen, ayoko na talaga silang makita sa syudad ng Hucheng. Patawarin kami, Master Lee. Hindi na. Mali kami, Master Lee. Patawarin kami. Master Lee, bakit kayo sisihin ng iba? Huwag kang makialam. Hindi ka dapat sa likod bahay. Binantayan mo dapat si Swiswi. Manahimik ka, Lin. Bilang guro ni Swiswi, hindi mo ba dapat siyang bantayan sa lahat ng oras? Nung oras na yon, di ba't magkasama tayo? Kung hindi mo gusto ang aking paraan ng paggawa ng mga bagay, malaya kang umalis na. May balat nga siya. Lin Moxie, gusto mong kilalanin ang anak mo? Wala kang magagawa. Hoy, pumunta ka agad sa ospital at sunduin mo si Lola. Ano ba yan? Ang hirap mong kausapin. Lushwe, may nangyari ba? Huwag ka nang magtanong ng sobra-sobra. Kailangan mo lang gawin ang lahat ng sinabi ko. Swiswi. Mahal na Ginong Lee, sinabi ko na po sa inyo na ang babaeng iyon ay hindi basta-basta. Siya ay mayroong kakaibang galing at talino na hindi dapat maliitin. Mula pa noon, alam ko na siya ay may angking kakayahan at hindi ordinaryong tao. Kaya't huwag po ninyo siyang basta-bastahin. Isa siyang babaeng may kakayahang humarap sa anumang pagsubok. Dapat po ninyong pag-isipan ng mabuti ang bawat galaw niya. Teacher Lin, anong ginagawa mo sa kwarto ni Swiswi sa gabi? Nag-aalala ako kay Swiswi. Kung nag-aalala ka kay Swiswi, bakit ka nagtatago? Gusto ko sanang pumasok ng ayos, papayag ka ba? Swiswi? Swiswi, anong nangyari sa'yo? Mr. Lee, tinuturukan ng babaeng yan si Swiswi. Gusto niyang patayin ang anak natin. Hindi sa akin yan. Tawagin ang doktor, bilis. Suy! Master Lee, ang kalagayan ng pasyente ay patuloy ng nagiging matatag, subalit kinakailangan pa rin siyang masusing bantayan sa magdamag. Huwag po kayong mag-atubiling tawagin ako kung mayroon kayong anumang pangangailangan o kailangan ng tulong. Lin Moxie, alam kong naiinggit ka sa akin. Kung may problema ka, sa akin mo ibaling. Bakit mo dinadama yung bata? Wala akong ginawa. Hindi ako yan. Hindi ko yan ginawa. Binibining Lin, manatili ka lang sa mansyon. Mas mabuting ipagdasal mong walang masamang mangyari kay Sisi, kundi hindi kita palalampasin. Hello, Miss Lin. Nawawala ang lola mo. Okay naman siya dati, pero bakit bigla siyang nawawala? Leng Roxwan, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na akong lumabas. Nawawala ang lola ko. Sa wakas, nagmakaawa pa. Ganun na lang ang pag-aalaga ni Mrs. Lim kay Sisi. Bakit niya sasaktan si Sisi? Mali, siguradong may problema dito. Master Lee, tumakas yung walang hiya dahil sa takot sa parusa. Sinaktan niya pa ako. Yang sugat mo, konti na lang maghihilom na. Wala akong pakialam. Master Lee, ipagtanggol kami ng anak ko. Harangan Hucheng, hulihin si Lin Moxie. Nona! Gabi na! Anong ina yan? Haping-gabi na, saan ninyo dinala si Lola? Lin Moxie, nanay ko siya. Mula ngayon, kami na ang mag-aalaga sa kanya. Hindi na kailangang makialam ng tagalabas na tulad mo.
Dati, basta niyo lang pinalaya si Lola, tapos ngayon kukunin niyo na? Anong pakay niyo? Hoy! Ayaw mong bitawan si Lola? Ano na naman ba ang nasa isip mo? Gusto kong ipagamot si Lola. Mahirap sabihin yan. Baka kapag nalaman mo, takutin mo kami gamit si Lola. Pinapagamot ko si Lola. Hindi ako humingi kahit pisa sa inyo. Ang galing mong magsalita. Maliban na lang kung isasama mo si Lola paalis ng Hucheng. Tama, at huwag ka nang babalik para guluhin kami. Hindi. Dito dapat gamutin si Lola. Pinakamahusay ang paggamot sa Hucheng. Isang tanong, isang sagot. Aalis ka ba? Kung hindi, umalis ka. Kung hindi, hindi mo na makikita si Lola. Umalis ka na! Si Sisi po. Lola! Sige, alis na ako! Lola, uwi muna tayo sa probinsya. Kapag may ospital na, dadalhin kita para magpagamot. Sisi, bakit napakainit din ng iyong noo? May sakit ka ba kaya? Bata pa ako, ayos lang ako, Lola. Pabigat lang talaga sa'yo itong matandang walang kamatayan na to. Lola, huwag na huwag po ninyong sabihin iyan. Kayo na lang po ang tanging natitirang mahal sa buhay ko. Ang tanging hiling ko lang po ay gumaling kayo at maging maayos ang inyong kalagayan. Hindi ko po alam kung ano na ang nangyari kay Sisi. Listen, nasaan si Lola? Huwag kang mag-alala. Ang lola mo'y ginagamot na ng doktor. Ayos na siya. Listen, ang init din ng noo mo. May sakit ka ba? Ako. Ako ang sala. Lola, kayo na lang po natitira ko. Ayos na lola mo, ginagamot na siya. Listen, ang init mo. May sakit ka ba? Okay lang ako, Lola? Ako ang pahirap. Lola, huwag na huwag po. Kayo na lang po ang natitira kong mahal sa buhay, ang Linye at si Sisi. Estudyante ko siya. Paano ko naman magagawang saktan ng isang taong itinuturing kong aking mag-aaral? Wala akong intensyong saktan siya at hinding-hindi ko iyon magagawa. Pumasok ka sa silid ni Sisi at pagkatapos ay may masamang nangyari sa kanya. Sinundan ka ni Leng Roxuan, sinaktan mo siya at pagkatapos ay tumakas. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Kung kasalanan ko, wala nang silbi paliwanag ko. Sige, haalisin ko na doktor ng pamilya. Hayaan na lang lola mo. Wag! Siguro, dapat kitang ikulong ulit. Ginoong Lin, pumasok ako sa kwarto ni Sisi para makita ang balat sa kanyang balikat. Bakit mo tiningnan balat ng anak ko? Dahil sa... Dahil... Lin, gising na si Sisi, hanap ang ama. Swi-swi ko! Labis kang naghirap. Hayaan mong tingnan ng iyong mama kung may nararamdaman ka pa bang sakit. Ang isang balat sa balat ay talagang hindi sapat na katibayan, pero kung sana'y makagawa ako ng paternity test kay Swi-swi nang hindi nakakasama sa kanyang kapakanan. Teacher Lin, Swi-swi! teacher, huwag kang umalis. Hindi alis si teacher. Dito lang ako sa tabi mo. Teacher Lin, salamat at pinaniwalaan mo akong di nakipag-away sa ibang bata. Alam ni teacher, si Swi-swi ay masunuring bata. Teacher Lin, gusto ko na po sa kindergarten. Huh?
Papa, pwede? Basta't malakas ka, pwede ka na. Si Teacher Lin ang gusto ko. Oo naman! Ang dakila nating sining ay hindi pa natatapos. Kailangan pa natin itong kumpletuhin sa pagpipinta. Walang hiya! Hindi ka pa rin patay. Kung alam ko lang, sana pala mas dinamihan ko pa ang inilagay na gamot para tuluyan ng matapos ang buhay ng bastardo. Mamsi, pwede magpalit ng upuan? Shk! Tarapat-dapat ka bang makasama namin? Akala mo ba hindi namin alam, ikaw na guro ay hindi pa graduate ng kolehiyo? Ang pinakamababang guro ng nanay ko sa Huabei ay nagtapos ng masterado. Kahit walang diploma, may sertipiko ako sa psikolohiya ng bata. Yang peking sertipiko mo, sino ang makakapagsabi kung saan mo yan nabili? Teacher Shi, kailangan mong sabihin sa direktor na ang isang babaeng gumamit ng palusot para makapasok ay hindi dapat manatili sa ating paaralan. Kailangan siyang paalisin. Ibababa niya lang ang antas ng paaralan at babagalan ang pag-usad ng pagtuturo. Lin Moxie, kung ako ikaw, magre-resign na ako ng kusa. Wala akong kasalanan. Ba't ako magre-resign? Lin Moxie, huwag kang tumanggi. Teacher Shi, anong ginagawa mo? Lin Moxie, huwag kang tumanggi. Teacher, anong ginagawa nyo? Kakayahan ni Teacher Lin. Bakit nyo siya pinipilit umalis? Teacher Yan, bakit mo tinutulungan siya? May gusto ka ba sa babaeng iyan? May mga taong marumi ang isip. Ano ang pakialam mo? Utos ng direktor na kumbinsihin si Li Suisui na pumasok sa eskwela. Dahil nagawa ko, karapatan kong manatili rito. Lin Moxie, 3 beses akong pumunta para kumbinsihin si Li Suisui. Ilang araw ka pa lang dito, pumayag na siyang pumasok? Parating na si Suisui. Posibleng mapapirma agad. Lin Moxie, ngayong araw tatandaan mo ang sinabi ko. Kung hindi darating si Li Suisui sa eskwelahan, kusa kang magbitiw. Sige, paano kung dumating siya? Ako ang magbibitiw sa trabaho. Teacher Shi, huwag kang padalos-dalos. Sa susunod na semestre, ikaw na ang direktor. Huwag kang mag-alala. Hindi papasok si Li Suisui sa kindergarten. Pinatanggap ko. Kung hindi darating si Li Suisui ngayon, ako ang magre-resign. Ay, Teacher Lin, huwag padalos-dalos. Ang batang master na iyan ay mahirap pakisamahan. Lahat ng gurong pumunta doon ay umuwi ng walang nagawa. Kalimutan mo na lang. Teacher Lin, may tawag galing sa pamilya Li. Teacher Lin, tumawag ang pamilya Li at sinabing papasok si Li Suisui para sa kanyang klase. Direktor, papasok si Li Suisui sa kindergarten? Si Suisui ay transfer. Upuan lang ang kailangan. Lahat ng walang klase, sumunod sa gate ng eskwelahan. Anong nangyayari? Wala pa sila? Direktor, niloko yata tayo ni Lin Moxie. Ang tawag kanina, malamang nagpanggap siyang Pagali family. Pag naniwala tayo, tumawag ulit. Sabi may gagawin kaya di na makakarating. Teacher Lin, tawagan mo at alamin ang sitwasyon. Direktor, darating si Sisi. Huwag kayong mag-alala. Lin Moxie, ang sinungaling na walang sertipiko ng pagtuturo ay hindi nararapat dito sa Huabei. Direktor, hindi siya pwedeng manatili. Kung hindi siya aalis, hindi kami sasang-ayon. Teka, huwag kayong mag-alala. Hintayin lang natin. Hindi natin hihintayin ang hindi naman darating. Naantala ang klase. Si Lin Moxie ang dapat magbayad ng lahat ng pinsala. Tama! Siya ang dapat magbayad pinsala. Lin, anong gagawin? Umalis sa Huabei! Suisui, late ka ngayon. Paumanhin po, Ginoo Ginang. Talagang ang aking ama ang may pagkukulang sa lahat ng ito. Lian, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aming kindergarten.
mangyaring dito po kayo. Shishi, bagong guro. Ngayon ka ba magre-resign o bukas? Lin Moxie! Huwag kang lumampas sa iyong mga limitasyon. Bilang isang guro, balimbing ka at hindi ka mapagkakatiwalaan sa iyong salita. Paano ka pa magtuturo sa mga estudyante? Aalis na ako ngayon din? Ginangleng? Guro Xie? Gusto mo bang maghiganti sa kanila? Miss Leng, sobra na si Lim Moxie. Teacher Shi, kung tutulungan mo ako, hindi lang mananatili ang iyong trabaho, kundi pwede ka ring manatili sa pamilya Lee. Miss Leng, utusan lang po ninyo ako. Ang buhay ko'y inyo na. Shikshi, hindi ka ba pumunta sa mga Lee ngayon? Galing ako sa kindergarten, mamaya na lang. Sa aking opinyon, itong si Lian ay hindi naman talagang kagaya ng sinasabi ng iba na siya ay walang pakialam o walang puso. Mabait naman siya. Shishi, ano na ang namamagitan sa inyo ngayon? Lola, huwag kang mag-isip ng masama. Magulang siya ng estudyante. Di pwedeng maging komplikado. Sa tingin ko, bagay na bagay kayo. Naku Lola, sarili niyo na lang po ang intindihin niyo. Huwag na ako, ha? Huwag kang mag-alala sa akin. Ito ay pribadong ospital ng pamilya Lee. Hindi na basta-basta makukuha o mailalabas ng dalawang iyon si Lola mula rito. Hindi ba't sinabi ko nang dapat kang parusahan kapag hindi ka kayang kontrolin? Ikaw na bata ka, noon ay lubos mo akong pinahirapan. Ngayon, ako ang magtuturo sa iyo kung paano maging isang masunurin at mabait na bata. Gaya ng asong tulad mo na hindi marunong tumahol. Ako ay mamamatay. Binibini, oras na maipasok mo yan. Ang kaluluwa ko'y mawawala na't hindi na makikita. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa. Siya na ang nangangalaga sa akin ngayon. Dugo! Ayos? Sakit sa puso yan. Bakit parang narinig ko si Swiswi na umiiyak? Lola, magpahinga ka muna. Babalik ako sa bahay ni Lee. Baka hinihintay ako ni Swiswi. Sige, umalis ka na. Huwag paghintayin ang bata. Hoy! Salbahin bata! Kapag lumapit ka pa kay Lin Moxie ng ganon, huwag mong sisisihin sa akin kung parusahan kita. Tigilan mo yan! Ikaw, matandang bata, anong klaseng ina ka? Wala kang hiya! Anong pakialam mo kung may anak ako? Mag-sorry kay Sisi, bitawan mo ko. Ano? Siya ay akin! Lumapit ka't subukan mo. Miss Lin, kumalma ka. Hindi ako kakalma. Papatayin ko ang gumalaw sa anak ko. Shishi, nasaktan? Paulit-ulit akong ginubulo ng babaeng ito at talagang hindi niya binibigyan ng galang si Lian. Teacher Lin, anong nangyayari? Lalala lang ang kondisyon ni Shixi sa pagdidisiplina ni Leng Ruxuan. Si Shixi ang anak ko, 9 na buwan ko siyang dinala. Walang hihigit sa pagmamahal ko sa kanya. Paano ko siya sasaktan? Nililinlang mo lang ako. Leng Ruxuan, sino ba ang nagbabaluktot ng katotohanan? Teacher Shi, sino ang nanakit kay Shixi? Siya! Bigla siyang pumasok at nanakit. Tinuturuan namin ni Miss Leng si Shixi mag-drawing nang sumugod siya at nanggulo. Dahil nagsisinungaling siya. Lian, si Lin Moxie ay walang lisensya, ni hindi nga siya nakatapos ng kolehiyo. Paano pa siya makapagtuturo? Niloko niya tayo. Teacher Lin, totoo ba ang lahat ng mga sinasabi niya? Oh! Wala akong diploma, pero ang pagtuturo ko ay puno ng pagmamahal. Hindi ako naiibag sa ibang guro.
Kung ganon, ano ang ibig mong sabihin sa sinong lalabas loob na saktan ng anak ko? Si Swiswi ay itinuturing kong sarili kong anak, kaya nadulas lang ang dila ko. Ang kapal mo! Gusto mo ang kininanak ko, pati si Lian. Hindi ko yang ginawa. Masamang asal ng home teacher, paano ka siya magtuturo ng tama? Oo nga, Lian. Hindi na siya bagay kay Swiswi at makakasira pa ito sa reputasyon niyo. Lian, mahal ko lang si Swiswi. Wala akong inaakit. Ha? Sinong nakakaalam kung ano pang nasa isip mo? Sapat na, Lin Moxie. Kailangan mo munang umalis sandali ngayon. Ma'am Liao, pansamantala ay umuwi ka muna at magpahinga. Babalik ka na lang kapag ayos na ang lahat. Aalis na ako. Wala naman talaga akong karapatan. Umalis na si Ginang Lin at ayoko nang makarinig pa ng anumang chismis na nakasisira sa kanyang reputasyon. Kung sakaling marinig ko pa sa hinaharap na may patuloy na naninira sa kanya at sumisira sa kinabukasan ng iba, sinisiguro kong hindi ko sila palalampasin at gagawin ko ang lahat para panagutin sila. Lian, napapagabag ka ba dahil sa nangyari kay Lin Moxie? Hindi mo ba napansin kakaiba ang reaksyon ni Lin Moxie noon? Lian, may gusto po sana akong sabihin pero nag-aalangan po akong magsalita. Diretsuhin mo na. Napansin mo ba? Si Swiswi ay hindi malapit sa kanyang ina pero kay Teacher Lin lang siya malapit. Parang hindi ito karaniwan. Iisa lang ang anak ng pamilya Leng? Iisa. Sigurado kang ang babaeng nagligtas sa akin ay anak ng pamilya Leng? Sigurado po, Lian. Masyado akong nagmadali kunin si Leng Ruxuan. May mahalagang bagay akong nakaligtaan. Lian, ang paternity test po ba? Naaalala ko ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas, lasing ka rin. Sa pagkalito mo, sinabi mo na ikaw ay labis lamang. Ano ang ibig sabihin ng labis? Bakit biglang tinanong ni Lian ang 5 taon ang nakalipas? Wala lang. Nang isilang ko si Swiswi, nagkaroon ako ng postpartum depression, kaya maraming bagay ang nalimutan ko. Pagkatapos mong isilang si Suisui, bakit mo siya iniwan? Ang pamilyang Leng ay humihingi ng paghihiganti. Kilala pa naman tayong tao tapos malalaman na may anak sa labas. Nakakahiya talaga sa pamilya natin. Tigilan mo yan! Burahin mo yung ideyang yan! Matagal niyo na akong itinakwil, kaya ang batang ito ay walang kinalaman sa'yo o sa pamilya Leng. Lian, sa totoo lang, wala akong magawa. Nagkaroon ako ng anak sa labas at dahil sa takot na kumalat ang balita, gusto ng magulang ko na ilihim ang pagsilang. Pero pagkatapos manganak, nagkaroon ako ng postpartum depression. Naisip ng magulang ko na malas ang bata kaya ipinamigay si Swisui. Hindi namin intensyon na iwanan si Swisui. Hindi ko lang talaga inasahan na ang pamilyang iyon ay magiging ganoon ka-irresponsable at pababayaan nila si Swisui. Lian, ano ba talaga ang iyong binabalak? Isa lang itong regular na blood test para suriin ang iyong kalusugan. Makipagtulungan ka na lang. Huwag kang magkunwaring di alam, ginamit mo si Swiswi para sa paternity test. Bilisan! Shichang, ganyan talaga ang batang yan. Uy, Teacher Lin, may oras ka ba? May ipapatulong ako sa'yo. May klase pa si Teacher Lin. Pwede mo ba siyang hintayin? Lian, kinder at school to. Alam ko, kaya umaasa ako na bibigyan ako ni Teacher Lin ng pabor at maglalaan ng kanyang oras para dito. Lian, ikaw. Sino yung lalaki kanina? Si Teacher Lin, sa kindergarten. Kung katrabaho mo lang siya, edi sana hindi mapapahamak ang buhay niya. Lian, tigilan mo yan. Lalaki ako. Sa isang tingin, alam kong may gusto siya sa'yo. Nais niyang maging bayani, pero hindi niya tinimbang kung karapat-dapat ba siya. Bakit hindi ko napansin noon na gusto mo palang maging mapang-api? Marami ka pang bagay na hindi nalalaman.
Ano ang kailangan mo? Bakit mo ako dinala rito? Gusto ko lang makasiguro kung ikaw nga ba talaga ang ina ni Suisui. Bakit ako? 5 taon na ang nakalipas. Nilason ako. May babaeng nagligtas sa akin noong gabing kumalat ang lason. May nangyari sa amin, pero umalis siya kinabukasan. Hinanap ko siya sa loob ng 5 taon. Bakit pamilyar ang kwento ni Lian sa akin? Ano ba talaga nangyayari? Si Suisui ay ako mismo ang nakahanap. Nalaman ko na lang na inabando na pala siya. Hindi ko pababayaan ang anak ko. Ang kwento ni Lian ay tila nakakaantig, ngunit puno ng butas. Dahil may nobya na, hindi na niya dapat ginugulo ang iba at nagsasabi pa ng ganyang kwento para manloko. Wala akong nobya. Si Leng Ruxuan ang nanay ni Suisui. Dapat bigyan mo siya ng pangalan. Paglabas ng resulta, pananagutan ko kung sino ang ina ni Suisui. Lian, masamang balita. Kinuha ni Leng si Suisui. Ano? Dinala ni Leng ang bata sa bubong. Magpapakamatay daw sila. Leng Ruxuan, ano na namang kabaliwan mo yan? Mami, gusto ko si Mami. Ling Roxwan, huminahon ka? Huwag kang lumapit. Lin Moxie, kasalanan mo ito. Napilitan akong mawala ang anak ko, 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon, muli kaming nagkasama bilang pamilya. Pero ikaw, gusto mong agawin ng lalaki at anak ko. Hindi ko inisip na mang-agaw. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Dahil gusto niyo akong mamatay. Sige, pero kahit patay na ako, hindi ko kayo patatahimikin. Huwag. Leng Ruxuan, magkaroon ka ng dignidad. Paano ka magiging ina kung palagi kang nagbabanta ng kamatayan? Lian, wag mo na siyang asarin. Leng Ruxuan, isipin mo si Suisui. Anak mo siya, paano siya kag-alis mo? Umalis ka sa pamilya Lee. Umalis ka sa Tiger City. Layuan mo kami. Sige, pumapalam ako. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Woxie, ikaw ang nagsabi niyan. Hindi ko ito tatanggapin. Hindi siya ang tunay na ina ni Suisui. Ako ang nanay ni Suisui. Nagpa-paternity test na ako at malapit nang lumabas ang resulta. Kung ikaw nga ang tunay na ina ni Suisui, siguradong papakasalan kita. Pero kung hindi, kahit mamatay ka pa, hinding-hindi kita patatawarin. Lumabas na ang resulta ng paternity test. Ang buong katotohanan ay lumabas na. Ano? Si Leng Ruxuan ang ina ni Suisui? Sigurado ka bang hindi nagkamali ang ulat na ito? Kung sakaling nagkamali ito, magiging malaking problema nga iyan. Bisitahin sila. Miss ka nila. Ikaw? Ayos lang ako, hayaan mo na. Lian, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Pero kung hindi ko ginawa yon, paano mo malalaman kung gaano kahirap ang nararamdaman ko at kung gaano ako kaapi? Kung hindi lang dahil sa kapakanan ni Suisui, hinding-hindi talaga kita papalampasin. Ako ang ina ng bata. Si Lin Moxie, gusto kong akitin para agawin ang anak ko. Walang sino man ang makakakuha kay Suisui. Panindigan mo ang sarili mo. Miss Leng, ako na, huwag kang mag-alala. Kung hindi ako nagpanggap na nasasaktan para mailayo sila, sa tingin mo magagawa mo yan? Miss Lin, saan po ba kayo pupunta? Hayaan niyo na akong ihatid kayo. Tutuparin ko ang pangako. Aayusin ko lang.
At aalis kami ni Lola. Nabaliw na si Leng Ruxuan, ikaw din. Saan mo dadalhin si Lola? Saan ka pupunta? Lian, umaasa akong tutuparin mo ang iyong pangako. Sinabi mo na bibigyan mo ng karapatan ng ina ni Swiswi. Lian, sumisigaw si Swiswi sa classroom. Baka masaktan siya. Puntahan mo na agad. Batang Master, mag-ingat ka. Baka bumagsak ka. Batang Master, Batang Master, Batang Master. Sa akin na, huwag kang mahulog. Takot si Swiswi. Nag-stress reaction. Miss Lin, sana huwag mong iwanan si Swiswi. Kailangan ka niya, tulad namin. Swiswi. Nandito si Papa at Mama para sa'yo. Ayoko. Gusto kong kasama si Teacher Lin. Sige, hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Pinky, promise. Walang bawian. Panghabang buhay. Yan ay sige na. Lian, ang gabi na. Bakit gising ka pa? Gusto kitang ihatid. Huwag na. Madali lang makakuha ng taxi. Ihahatid ka ni Lisen. Lian, may gusto ka bang sabihin sa akin ngayong gabi? Teacher Lin, ayaw kang paalisin ni Swiswi. Alam ko. Sa totoo lang, ayaw din kitang paalisin o iwanan. Lin Moxie, balak ko sanang hayaan kang mabuhay, ngunit pinili mo ang daan patungo sa kamatayan. Mr. Lee, umuwi ka na. Malapit lang ng ospital. Ayos lang ako. Lin, ingat ka. Mag-message kay Lian pagdating mo. Naihatid ko na si Teacher Lin sa labas. Lian, ibang-iba ka na ngayon sa Lian na nakilala ko dati. Anong iba? Ang dating Lian ay desidido at kilala sa Hucheng sa kanyang kapangyarihan. Hindi mo iyon maiintindihan. Sa pag-ibig, walang silbi ang pagiging desidido. Kung hindi mo kayang pakawalan si Teacher Lin, edi hulihin mo siya. Ikulong mo sa isang lihim na lugar para hindi na siya makatakas mula sa'yo. Ano sa tingin mo ang tingin mo sa akin? Medyo maayos naman. Hello? Lian ba to? Si Shishi ba dyan natulog na yung gabi? Wala pa ba sa ospital si Teacher Lin? Hindi pa. Ang lalim na ng gabi kaya tinawagan ko si Shishi pero walang sumasagot tapos hindi ko na matawagan. Ano? Hoy! Anong gagawin mo? Kunin mo kutsilyo? Sayang naman tong babaeng to. Ang ganda. Ako muna ang titikim. Titikman? Bakit mo pa titikman? Ayusin mo na yan agad para makuha na natin ang pera. Wala nang patumpik-tumpik pa. Bilis! Kumilos ka na! Tigilan nyo yan! Aray ko po! Masakit na masakit! Tigilan nyo yan!
Miss Lin, pasensya na, huli na ako. Baka kasi hindi ko na magawang sabihin sa iyo na ayaw din kitang iwan. Talagang gusto kita at napakahalaga mo sa akin. Lian, patawarin mo kami. Sabihin nyo, sino nagpadala sa inyo? Lian, ibigay mo sila. Ipagsisiguro kung makakapaghiganti ako kay Ginang Lin. Dalhin sila, kidnapping at tangtang pagpatay. Sapat na yan para magdusa sila sa loob. Dalhin na. Nasaktan ka ba? Baka na-sprain ko po ang aking paa, Lian. Mangyaring patawarin ninyo po ako. Teacher Lin, nasaktan ka na. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Baka kapag lumala yan, maging pilay ka pa. Hindi naman ako gawa sa papel para basta-bastang maging mahina. Hindi ako kasing babaw o kasing mahina na madaling masugatan, Lian. Kaya huwag kang masyadong mag-alala sa akin at hindi ako kailangang bigyan ng ganong pag-aalala. Huli na ang gabi. Kaya umuwi ka na at magpahinga. Hindi ako aalis. Hindi ka ba aalis? Dahil ba sa mukhang ito? Ang ibig sabihin ba nito ay mananatili ka dito? Teacher Lin, alam mo bang kinalaban mo sila? Maayos akong nagtuturo. Paano ko malalaman kung sinong kagalit ko? Kaya kailangan kitang protektahan. Delikado ka rin. Teacher Lin, anong sinasabi mo? Lin, umuwi ka na muna. Nandito ka. Hindi ako makakatulog. Talaga? Pero meron akong sariling pamamaraan upang patulugin ang isang tao. Gusto mong subukan ito? Bakit? Teacher Lin, totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo kanina sa loob ng bahay na yon na sira? Sinabi mong gusto mo ako. Hindi naman siguro pwedeng magsinungaling ang mga guro. Hindi ba, Binibining Lin? Maraming tao ang gusto ko. Gusto ko si Swiswi, gusto ko ang direktor, at gusto ko rin si. Teacher Lin, sabi ni Papa nasaktan ka raw. Masakit ba? Hindi masakit. Nag-alala tuloy si Swiswi kay teacher. Si Papa, hindi niya naprotektahan ng mabuti si Teacher Lin. Ikaw bata ka, pinapangaralan mo pa ako. Gusto ko nang lumaki agad para maprotektahan ko na si Teacher Lin. Sabi ni Lisen, mapili ka. Paano ka lalaki niyan? Swiswi, bawal ang mapili sa pagkain, ha? Hindi ka tatangkad niyan. Ang sweet ng pamilya ninyo. Hindi kami. Lin Moxie, ikaw na traidor na yan. Nandito ka na naman para akitin si Lian. Bakit ka nandito? Kung di ako kikilos, agawin niya asawa at anak ko. Ginang, nasa ospital tayo. Linisin mo ang bibig mo. Hindi mo ko patatahimikin. Aagawin ko ang asawa ng iba at ipapaalam ko sa mundo ang kasalanan mo. Dahil sinaktan ako niya. Lisen, kaladkarin mo siya palabas. Opo. Lian, niloloko ka niya. Siya ay malandi, pabago-bago, at hindi karapat-dapat sa iyo. Huwag mong sisiraan si Teacher Lin. May anak na si Lin Moxie at may ibang lalaki na siya. Tama siya.
4 na taon na ang nakalipas nang isilang ko ang isang bata, pero hindi ko pa rin siya nahahanap. Sino siya? Hindi ko alam. Lian, tingnan mo siya. Malandi siya at kani-kanino sumisiping. Hindi niya alam kung sino. Sa loob ng 4 na taon, hindi mo siya hinanap? Kahit sarili kong anak hindi ko mahanap. Paano ko pa siya mahahanap? Kung ganoon, sa wakas ay naka-move on ka na sa lahat. Guro Lin, basta't taus-puso mo siyang kalimutan at makabangon ka na mula sa iyong nakaraan, hindi ko natitingnan o ipipilit ang anumang nangyari noon sa iyong buhay. Lin Moxie, kahit walang pakialam si Lian, may utang ka pa ring hindi mo matatakasan. Salamat. Matapos ang lahat ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan na namin ang iyong anak at kasama pa itong iresponsableng lalaki. Kaya huwag mong sabihin na mayroon kang kahit anong ipinapahamak sa pamilya Leng. Oo nga, simula ngayon, mamuhay ka na lang ng maayos kasama ang asawa at anak mo. Huwag mo nang guluhin pa ang pamilya Leng at si Lian. Mami, ayoko na po siyang makita, Mami. Nanay, ako po ang nanay ni Xiaoyan. Ikaw nga talaga, Mami. Patawad! Kasalanan ko ang lahat. Sisihin mo ako. Sisihin mo ako. Hindi ko dapat sinamantala ang kahinaan ng iba at hindi ako dapat naloloko sa ganda mo. Noong lasing ka, talagang gusto kitang ihatid sa bahay. Ngulit nang dumantay ka sa akin, Ahoy. Tumahimik ka na! Ayoko nang makinig! Shishi, pakiusap, patawarin mo ako. Ang isang gabing pagmamahalan ay may daang araw na pagpapahalaga. Bukod pa rito, isipin mo si Xiaoyan. Sawa ka na ba sa buhay mo, ha? Ikaw nga si Lie. Huwag kang magpagalos. Oh, Lie! Ito'y gulo ni Lin Moxie! Huwag ka nang makisawsaw rito para hindi ka na madamay! Oo, Ma. Para sa babaeng tulad niya, sulit ba? Bitaw! Ang taong tulad niya, dapat ikulong habang buhay. Bitawan mo siya. Siya! Siya ang ama ng aking mga anak at ito ay aking sariling problema. Hayaan mong ako mismo ang magresolba nito sa aking sariling paraan. Hindi ko na kailangan ang iyong tulong, Lie. Kaya mangyaring umalis ka na. Nakikiusap ako sa'yo, umalis ka na. Kailangan kong ayusin ito ng mag-isa. Yan ba ang iniisip mo? Ito ang katotohanan. Ito ang nakaraan kong hindi ko na mabubura. Tatay, Lie, tama na ang inom. Alam kong nasasaktan ka pero nandito naman ako para samahan ka, di ba? Labas. Lie, nakita mo na ngayon kung anong klaseng babae talaga si Lin Moxie. Bakit ka magkakaganyan para sa kanya? Mas mainam nang malaman mo na kaagad para makalaya ka na, hindi ba? Manahimik ka. Ayokong marinig yang kalokohan. Lie, isa ka sa mga pinakapakapangyarihang tao sa lungsod. Alam ng lahat dito na ang isang salita mo, batas. Leng Roxuan, huwag ka nang paligoy-ligoy. Sabihin mo na. Anong sabi mo sa rooftop ng kindergarten noon? Sinabi mo, kung sino ang ina ni Sui Sui, pakakasalan mo. Ngayon, wala na bang saysay ang salita ni Lie? Leng Roxuan, huwag kang masyadong sarkastiko. Sinasabi ko sa'yo, may limitasyon ang pasensya ko. Sige, patanin mo ko para mawala ng kinasi Sui Sui. Tatabi na ako. Ayoko nang pumatol sa'yo, baliw. Guksay. Malala ba? Paano naman hindi magiging malala ang sitwasyon? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita kong ganyan kasakit ang nararamdaman ni Lie. Lie, hanggang dito na lang talaga ang kaya kong maitulong sa'yo bilang iyong nakababatang kapatid. Anong nangyari?
Ma'am Lynn, ako po ay gusto ko lang pong sabihin na Lie, sabi ni Lisen, nahihirapan ka raw. May sakit ka ba? Kung may sakit ka, dapat kang magpatingin sa ospital. Hindi mo pwedeng tiisin lang. Mahalaga pa ba ako kay Lynn? Ikaw ang ama ni Sui-Sui. Kung may mangyari sa'yo, paano na si Sui-Sui? Kung di ako ang ama ni Sui-Sui, di nangyari ang nakaraang 5 taon kung... Tama si Liu Ruxuan. Hindi ako mabuti. Hindi ako karapat-dapat. Ako ang magpapasya kung dapat o hindi. Moxie, narinig kong lumabas ka raw para matulog kagabi. Alam kong walang sino man ang may gustong manatili sa ospital, kaya kinausap ko na ang doktor at inasikaso ang iyong paglabas at maaari ka nang umuwi ngayong hapon. Bakit ka nagdesisyon? Shishi, alam kong ganyan ang iniisip mo, subalit huwag kang mag-alala dahil ako ang bahala sa'yo. Sa hapon na ito, sa oras na makalabas ka na sa ospital, pakakasalan ka na agad ng aking ama. Ha 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 ha. Tito Shen, pakakasalan na kita. Ginoong Wang, may mga bagay akong kailangang linawin sa'yo. Tinatanggap ko ang bata, pero ikaw, hindi kita papakasalan. Lin Moxie, sinasabi ko sa'yo, pirmahan mo man o hindi, itutuloy natin ang kasal na ito. Lumapit ka rito. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang sasakyan ni Lie kaninang umaga nang dumating ako sa ospital. Walang hiya ka. Bah, sino ka para makipagtawaran pa sa akin? Lipaw! Sinasabi ko sa'yo, sa buong buhay mo, huwag mo nang isipin na iwanan ako at ang anak natin. Naiintindihan mo ba, ha? Mama, wag po kayong mag-away. Wag niyo pong saktan si Mama. Xiaoyan! Shh, Haoliang, wag saktan ng bata. Gusto mo ba na huwag kong saktan ng bata? Aba, mangyayari lang yan kung susunod ka sa aking mga utos. Miss Leng, itong si Lin Moxie, siya ay isang salbahing tao at kailangan talagang turuan ng matinding leksyon. Hindi pwedeng baliwalain ang ugali niya. Kung ganoon, turuan mo siya. Gamitin ang anak niya na kahinaan niya at di siya aalis. Huwag kang mag-alala, Miss Leng. Hawak ko na siya at hindi siya makakatakas. Ihanda mo na lang ang pera mo at hintayin ang magandang balita ko. Mami, hahagurin kita. Salamat anak, hindi na masakit. Mainitin ang ulo ni Daddy. Nay, huwag mo na siyang galitin. Sa daddy mo ba yan? Okay ba siya? Mahilig siyang uminom at manakit ng tao. Hayop siya. Paano niya nagagawang sakta ng isang bata? Patawarin mo ako, Xiaoyan. Sa loob ng 4 na taon ay labis kang nagdusa. Nandito na ang iyong ina. Hinding-hindi ka na niya hahayaang masaktan pa ng kahit sino. Mananatili ako sa tabi mo para protektahan ka sa lahat ng panganib at tiyaking ligtas ka. Xiaoyan, nasaan ang iyong marka sa balat? Bakit wala na? Xiaoyan, ang iyong marka sa balikat, nasaan na? Bakit tila nawala? Hindi ko po alam. Di mo alam? Bago po ako pumunta kay Mama, may nilagay si Papa sa aking balikat, pero 2 araw lang daw po ito magtatagal. Nakausap ko, doktor. Pwede ka nang umuwi. Mag-impake ka na. Aalis na tayo. Masama pa ako. Di pa ako pwedeng lumabas. Lin Moxie, pinapayuhan kitang itigil na ang mga kalokohan mo, ha? Dahil ang mga kamao ko ay walang sinasanto, kahit sariling kamag-anak. At mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo ng anak mo, kaya hindi mo na kailangan ang cellphone mo. Wang Haoliang,
kailangan kong sabihan si Lola sa paglabas o kasal. Paano kung walang phone? Tigilan mo yan! Alam kong gusto mong tumawag, pero di mo magawa. Sige, nasa ospital din naman si Lola. Bago ako lumabas, bibisitahin ko siya. Kung hindi niya ako makita, baka tumawag siya ng pulis. Tinatakot mo ko? Hindi ba't pakakasalan mo ako? Dapat magpaalam ka muna kay Lola. Lola! Shishi, balita ko nasaktan ka. Patingin kay Lola, nasaan ang sugat? Lola, wala po akong iniindang anuman. Siya o yan, tawagin mo ang matandamang Lola, matandang Lola. Ay, napakabait mo namang bata. Talagang hirap na hirap ang nanay mo sa paghahanap sa iyo. Sobra siyang nangungulila sa iyo. Lola! Lola, pagkaalis ko rito, pakitawagan niyo agad si Lie at sabihin niyo po sa kanya na iligtas niya ako mula sa lugar na ito. Pakiusap po. Ay! Huwag kang mag-alala. Huwag nating ipahalata sa kanya. Okay. Lola! Ikaw, napakalaki mo na. Umiiyak ka pa rin. Paano mo tuturuan si Xiaoyan? Lola, magpagaling po kayo rito sa ospital. Aalis po muna kami ni Xiaoyan. Alagaan niyo po ang sarili niyo, ha? Aalis? Saan? Uuwi kami kasama ang tatay ni Xiaoyan. Lola, ganito po, bilang isang lalaki, kailangan kong maging responsable. Kaya balak ko pong dalhin sina Xiaoyan at Xixi sa probinsya namin para magpakasal. Kasal? Huwag na kayong mag-alala. Hindi na po kami makapag-aantala pa. Kailangan na po naming umalis ngayon. Magpahinga po kayong mabuti. Kapag mayroon po kaming sapat na oras, bibisitahin po namin kayong muli para makita ang inyong kalagayan. Tara na, Xiaoyan, halika na. Hello? Nandyan po ba si Lie? Sino raw? Isang ginang na Ye. Hinahanap si Lie. Matandang babae? Ang matandang hindi na mamatay-matay. Hindi ba't ikaw ang tumawag sa bahay ng pamilyang Lee upang hanapin si Lie? Lengrok Xuan, lola mo ako. Bakit ganyan ka magsalita sa matatanda? Para sa'yo, si Lin Moxie lang ang tunay mong apo. Itinuring mo ba akong apo? Para sa akin pareho lang kayo ni Shikshi. Peking Lin Moxie! Paano mo siya maihalambing sa akin? Ikaw na lang ang natatanging tagapagmana ng pamilyang Leng at ikakasal ka sa pinakamayamang tao sa lungsod. Ano pa ang di mo ikinasisiya? Matanda ka, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi kita hahayaang saktan si Shikshi. Bibigyan kita ng pampakalma araw-araw. Lengrok Xuan, wala kang konsensya. Ikandado ang pinto, walang pwedeng dumalaw. Anong gagawin ninyo? Ibigay mo yan. Kung ganon, Lin Moxie, kapag ako'y iyong pinakasalan, papayagan kong magkita na ulit kayong mag-ina, ha? Sinungaling. Gusto mong pakasalan kita? Imposible. Umaasa ka pa bang ililigtas ka ng Lie na yon? Darating siya. Lin Moxie, ang inosente mo naman. Alam na ng buong lungsod na malapit nang ikasal si Lie sa anak ng pamilyang Leng. Sa tingin mo may oras pa siyang pansinin ang isang babaeng tulad mo? Hindi. Di ako pababayaan ni Lie. Idilat ang mata at tingnan mabuti. Siguradong sasabihan ni Lola si Lie, pero hindi siya dumating. Baka naman masyado siyang abala, kaya nakalimutan na niya ako. Ngunit sa gabi noong araw na yon, malinaw na sinabi niya na, "Hindi ka ba mananalamin para tingnan kung sino ka? Ha? Ano ka ba? Sa tingin mo magkakagusto sa'yo si Lie?" Bumaba ka! Halika! Tingnan si Teacher Lin. Balita ko may magandang balita rin siya. Di ko inakala na sabay tayong ikakasal. Pero ako, mapapangasawa ko ang pinakamayamang tao sa lungsod. Ikaw, sapat na sapat sa'yo ang lalaking yan. Kaninong anak ba talaga si Xiaoyan? Si Xiaoyan ang anak mo! Batid ko na ang iyong mga pakana! Sa sitwasyon ngayon, mahalaga pa ba kung sino ang tunay na ama ni Xiaoyan?
Kaya peke rin fiwang hauliyang. Lin Moxie, bakit ba hindi mo pa rin maintindihan? Sa sitwasyong ito, kung ano ang sabihin kong tama, iyon ang tama, at kung ano ang sabihin kong mali, iyon ang mali. Wala ka ng karapatan na makipagtalo sa akin. Teacher Lin! Teacher Lin! Sisi! Teacher Lin, labis na labis ka nang namimiss ni Sisi. Bakit napakatagal mo nang hindi dumadalaw sa akin? Abala lang si teacher, hindi makalis. Ginalit ka ba ni Papa? Limoxie, may sarili kang anak? Bakit ayaw mong bitawan ng anak ko? Si Susu anak mo rin, maging mabuti ka naman sa kanya. Siya ang sarili kong anak, at ang anumang gusto kong gawin sa kanya ay gagawin ko. Wala kang karapatang makialam sa kung anuman ang ginagawa ko. Susu. Teacher Lin, hindi ka pa ba tapos sa paggawa ng kaguluhan? Paalis na si Susu, kasama ka. Teacher Lin, Teacher Lin. Sui, anak yan ng iba. Yung van na yan, laging nakaparada dyan. Imbestigahan mo! Opo, tama po yan ang aking kasagutan. Lie, di mo mahuhulaan sino may-ari ng van. Sino? Asawa ni Teacher Lin. Ay hindi, dapat pala, fiancé ni Teacher Lin. Si Teacher Lin ay biglang nawala at ngayon ang lalaking ito ay nasa bahay ng pamilya Lee. Ano ang ginabalak niya? Sinundan ko sila. Nakita ko ang lalaki, dinala si Teacher Lin sa mall, sumukat ng wedding gown. Magpapakasal ba talaga sila? Lie, gusto mo bang samahan pa kita sa itaas? Hindi na, wag mo nang alalahanin. Ako si Xiaoyan, si Mama po. Shh! Tayo na! Saan naman kayo pupunta? Aalis na lang nang hindi nagsasabi, ha? Teacher Lin, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung lahat ng estudyante mo ay naging matigas ang ulo na katulad mo, anong gagawin mo? Hindi ba ito magiging isang napakalaking problema para sa'yo? Ano sa tingin mo, ha? Wag na po, Daddy. Aking anak, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo siyang saktan. Huwag mo nang saktan si Xiaoyan. Wah! Tumigil ka na sa pag-iyak. Kapag umiyak ka ulit, papatayin kita. Pumasok ka na sa loob. Sino? Ako to. Si Lie pala ang dumating. Haha. Kukuha lang ako. Lie, kayo mismo ang dumating. May sadya po ba kayo? Di pa sweldo ni Teacher Lin. Pareho lang naman kung sa akin ibibigay. Hahaha. Mukhang may ginagawa pa kayo, kaya aalis na ako. Ihahatid ko po. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay, Lie. Lie, bakit po ba kayo nagmamadali ng sobra sa pag-alis? Palibutan agad to. Lie, bakit? Lin, delikado. Ang bait talaga ng amo mo. Personal pa siyang naghatid ng pera rito.
Wang Haoliang, pakawalan mo kami ni Xiaoyan. Hindi ako magsusumbong. Ay hindi, Limoxi. Alam mo na ngang si Xiaoyan ay hindi mo tunay na anak, ngunit patuloy mo pa rin siyang binibigyan ng proteksyon. Ano ba talaga ang pinaglalabanan mo dito? Si Xiaoyan, walang ginhawang buhay mula sa'yo. Oh, ano ngayon? Anak ko siya, kaya kung anong gusto kong gawin sa kanya, gagawin ko. Sinabi na sa akin lahat ng bata. Kasama niya ang tunay niyang mga magulang sa parke, tapos tinamay mo siya. Batang to, makikita niya, pupunitin ko yung bibig niya. Wang Haoliang, anong klaseng lalaki ka? Talagang ang tama ang sinabi mo. Mahilig talaga akong mangapi ng mga babae at mga bata. Bitaw, Sinasabi ko sa'yo, Limoxi, magiging akin ka rin. Kaya mas mabuti pang tapusin na natin to ngayon. Bitawan mo ako! Ikaw na walang pusong nilalang! Hayop ka! Ikaw na hayop ka! Bitawan mo ako! Huwag kang mag-alala, ayos lang ang lalaking yon, hindi niya nasaktan si Xiaoyan. At saka, base sa mga impormasyong binigay mo, natunto ng mga pulis ang grupo ng mga human trafficker, kaya malaki pa nga ang naitulong mo. Maraming salamat po. Mahal mo pa rin ba ang basurang yon? Hindi siya ang lalaki 5 taon na at hindi niya rin anak ang bata. Kung ganon, wala kayong relasyon, edi kayo. Ikakasal ka na kay Leng Ruxuan, kaya dapat marunong kang umiwas sa mga chismis. Hindi magandang tingnan kung may makakita sa atin, di ba? Sino ang makikialam? Ikaw, hindi ka man natatakot. Subalit ako, ay talagang takot na takot. Buo na ang aking pasya. Aalis kami ni Xiaoyan at ng lola ko sa Hucheng. Pwede ko ba kayong personally na ihatid palabas ng Hucheng? Hoy! Bawal kang pumasok. Bakit hindi pwede? Si Lola yan. Sabi ni Miss Leng, wag daw pumasok nang walang pahintulot niya. Sino si Miss? Teka lang. Anong ugali yan? Vie, pasensya na. Hindi ko alam na ikaw pala. Halos kumaling na si Lola Leng. Bakit ganito? Nalaman na may Alzheimer's disease ang matanda na karaniwang tinatawag na senile dementia. Bakit siya nagkasakit nito? Napakabuti pa niya noong huli akong magpaalam sa kanya. Huwag ka munang mag-alala. May mga sakit na may incubation period. Baka ngayon lang lumabas. Mahirap gamutin sakit na to. Dito ka muna. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin ang lola mo at kagaling siya. Si Wang Haoliang, imbis na makatulong, lalong nagpapagulo. Baka isuplong niya tayo, malaman pa ni Lie. Inaalam ng pulis kaso niya, umaasa siyang tutulungan ko siya, kaya paano niya ako isusuplong? Miss Meng, ano na ang susunod nating gagawin? Huwag mong kalimutan, may alas pa ako sa aking mga kamay. Hanggat hawak ko ang batang iyon, hinding-hindi makakatakas sa aking kontrol si Lie. May apartment akong malapit sa ospital para maalagaan mo ang lola mo. Mahal yan, nagiba? Pag-aari ko yan kaya walang upa. Pag-aari mo yon, hindi sa akin. Babayaran pa rin kita ng upa ayon sa presyo sa merkado. May pera ka ba? Hindi ko kaya kung masyadong mahal. Friendship price, baka pwedeng may discount. Kahit may diskwento, di mo kakayanin. Wag na lang. Miss Lin, tumira ka na. Hindi ako nagmamadali. Hindi rin pwede. Uupahan ko muna, tapos gagawa ako ng kasulatan ng utang. At kapag nagkapera ako, babayaran kita agad.
Bahala ka sa gusto mo. Hello? Ano ba yon? Natapos na ba ang pagkonsulta sa doktor? Lola, alam ko po na dito sa syudad ay mayroong pinakamahusay na serbisyong medikal, ngunit ayoko namang abalahin pa si Lie sa lahat ng bagay. Kung aayusin niya ako ng isang apartment, hindi ba't para na rin akong tinatago niya bilang kanyang ginintuang babae sa isang bahay, bagaman ako. Ayaw na ayaw ko kay Leng Ruxuan, ngunit hindi ko kayang sirain ang pamilya ni Sui Sui. Naku po, mayroon palang tao. Siya o yan, anong nangyari sa'yo? At Sui Sui, ikaw ba iyan? Miss Lin, huwag mo akong iwan. Nakikiusap ako, huwag mo akong iwan. Sui Sui, di ba may sakit ka? Anong ginagawa mo rito? Miss Lin, hindi po ako may sakit. Niloko ni Mama si Papa. Sui Sui, sabihin mo kay Miss Lin, ano ba talagang nangyari? Narinig ko po si Mama Teacher C na nag-uusap. Gagamitin daw nila ako para bumalik si Papa. Pero, paano ka napunta rito? Dinala ako ni Papa dito dati. Alam kong lola niyo siya, hindi ko mahanap si Miss Lin. Kaya dito na lang ako nagtago para hintayin si Miss Lin. Palino talaga ni Sui Sui. Alam niyang darating si teacher. Miss Lin, isama niyo na po ako, please. Hindi sa ayaw kang isama ni teacher, pero kung isasama ka ni teacher, mag-aalala ng husto ang iyong mga magulang, ang iyong mama at papa. Ayoko pong umuwi. Ayaw po sa akin ni Mama. Tuwing wala si Papa, sinasaktan niya ako kasama si Teacher C. Tinutusok pa po niya ng laryo ang mga daliri ko. Ang sakit-sakit po. Mama, kunin niyo na po si Kuya. Binubugbog din ako ni Papa, dati masakit. Isama mo na silang lahat. Hala, sobra naman ang mga pinagagawa nila sa mga bata. Lia, di makita ang batang amo. Hanakin niyo siya. Huwag kayong babalik nang hindi siya nakita. Ete, Lie, nakita sa CCTV. Umalis ang batang amo sa likod na pinto. Mag-isa po siya. si Lia po ang umalis. Ni 4 na taong gulang di mo mabantayan. Anong klaseng ina ka? Paano ko mapipigilan kung gusto niyang umalis? 4 na taon pa lang siya. Lie, bakit mo ako sinisisi sa lahat? Hindi ka rin nag-iisip. Nitong huli, lagi kang abala o di makita. Pinabayaan mo ang pagtuturo sa bata at ngayong nawawala, ako pa ang sinisisi mo. Leng Ruxuan, pinagsisisihan ko na talaga na pinabalik pa kita. Dati, si Sui Sui ay may autism lang, ayaw magsalita, pero nakikinig. Simula nang dumating ka, naging ganito na siya. Kung hindi mo magagampanan ang pagiging ina niya, umalis ka. Lie, nagkamali po ako. Unang beses kong maging isang ina at handa po akong magbago. Sisikapin ko pong maging isang mabuting ina para kay Sui Sui. Ikaw na maliit na bastardo, ikaw ay talagang nakakainis. Kapag napangasawa ko na si Lie, ang tunay na anak, ako mismo ang papatay sa'yo ng personal. Leng Ruxuan! Kawalan na ng pagkatao. Kinausap ko siya. Inutusan niya ang nurse na turukan ako at narinig ko raw na pampakalma ang itinurok na yon. Kaya pala sinasabi nila na may Alzheimer's disease ka dahil daw pala iyon sa pampakalma. Kaya nga kalahati ng oras ko, tuliro ako at hindi talaga malinaw ang isip ko. Ako ang may kasalanan, di kita naprotektahan. Huwag kang mag-alala, Apo, dahil si Lola ay hindi na kasing lakas. Sa totoo lang, balak ko sanang tawagan si Lie para iligtas ka. Pero hindi ko inasahan na ikaw at si Xiaoyan ay mas hihigit pa ang pagdurusa. Lola, sino po ba ang tatawag kay Lie? Tumawag ako, pero wala si Lie sa bahay. Pagkatapos niyan, agad na sumugod si Leng Ruxuan sa ospital at kinontrol niya ang lola ninyo.
Talagang nag-aalala ang lola ko, pero wala akong magawa sa sitwasyon. Mas makakabuti siguro kung babalik na lang ako sa kanya at manatili doon. Shishi, sigurado ka bang kaya mong iwan si Lie? Si Leng Ruxuan, nababaliw na. Di ko hahayaang saktan niya kayo. Kung ganoon, isama mo na siya. Hindi mo ba talaga napapansin? Ang batang iyan sa pamilya Lee ay talagang magaan ang loob sa'yo. Sige, alis na. Lumusing! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Kumalma ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Miss Lee, huwag mo ko iiwan. Gusto kitang pakasalan sa buhay kong ito. Hindi ako magpapakasal sa sino maliban sa'yo. Miss Lynn, huwag na nating isipin ang nakaraan, okay? Mahal mo ako. Mahal kita. Magsama na lang tayo ng maayos. Tanga ka. 5 taon na tayo magkasama. Natagpan ko na aking mga magulang. Plano ko ibalik sila sa lungsod upang isabuyan ka ng pagre-retiro. Bankrupt na sila. Pareho silang gustong bumalik sa probinsya. Kaya binilan ko sila ng bahay sa bansa. Maaari rin silang magbigay para sa mga matatanda. Ayaw kong malaman ng mga bagay na ito, sabi ni Sisi. Meron siyang 2 ina. Umaasa siyang magmaayos ka. At naging mabuting ina muli. Paalam. Miss Lynn, maaari bang maging mas matatag ka sa hinaharap? Huwag mong kalimutan. May anak ka pa sa tiyan mo. Oo nga, Mama. Kailangan mo mag-ingat. Hindi mo kailangang tumakbo. Huwag mo istorbohin ang sister ko. Kayong dalawa, tinuturuan niyo ba ako? Gusto niyo bang maparusahan? Mama, natapos ko na lahat ng dagdag-aralin ko ngayon at inuulat ko sa'yo bilang guro. Ako rin, natapos ko na rin lahat ng trabaho ko para sa araw na ito. Babalik ako at susurin ko sila isa't isa. Tara. Lagot ka. Susuriin ni Teacher Lynn ang homework mo. Papa, lagot ka rin. Kailangan din suriin ni Mama ang mga gawa mo. Ano pang hihintay niyo? Teacher Lynn, malapit na ang summer vacation. Dapat na ba tayong magpakasal? Ikaw ang pinakamayamang tao sa lungsod. 2 kasal sa 1 taon. Nagkakaya bang magpakasal sa asawa? Hindi naman. Ano, pogi ba? Sabi nga nila, mawawala ng katalinuhan ng lalaking umiibig. Tila ang mapagpasya at walang awa na sili ay hindi naiiba.